Oy, shoutout pala kay para Christopher in Canada. Meron palang fiesta doon sa may Hamilton banda, no? So ilalagay ko rito mga par yung sa June 12 to 14 yata kung di ako nagkakamali. Ilalagay ko rito yung mga par. Kung taga Hamilton pala kayo, meron palang Filipino festival diyan na magaganap next month. O yun, malapit lang tayo, no? Mapupuntahan natin, kaya lang malayo kasi dito mga paren. Wala tayong sasakyan kasi. Yo, shoutout kay Pa Christopher in Canada. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Mga par, kung nasusundan nyo yung vlogs ni ni Parnardino TV, isa yan sa idol natin mga par. Dahil talaga yan, maganda magpaliwanag, no? Mga content niya mga par, sa mga content niya. And talagang informative, no? Pagka nagsalita na yung idol natin na si Parnardino mga par, no? Kaya sinusundan din talaga natin yan siya, no? Ayun, sa last upload niya kasi mga par, no, na nabanggit niya doon na yun nga, yung Pilipina, no? Yung mag-asawa na pumunta ng Canada, sa tingin ko nga, no, naka-LMIA yun 2 years, no? And then bumalik sila ng Singapore mga par. So galing sila ng Singapore, pumunta na Canada, and then bumalik ulit ng Singapore dahil hindi na rin na-extend yung kanilang LMIA, no? Kanilang working permit. Dahil sinabi nung employer, no, 7 months pa lang, sinabi na ng employer mga par na hindi na sila may extend, no? Dahil sa maraming dahilan, no? So kailangan nilang umuwi, no? So nag-try naman sila ng ibang options, no? Kasi may consultant din sila mga par. Ayun na nga, nakakita naman daw yung kanyang husband, no? Pero yun mga par, no? Malayo, no? So ayaw naman nilang maghiwalay, no? Kaya yun, mas pinili na lang nilang bumalik, no, doon sa kanilang trabaho sa Singapore. So ayun, dahil na-stress na rin sila, mga par sa buhay Canada. Yun nga, sa na rin nila, sa permit na hindi na ma-extend, no? So hindi lang siya yung mga par, no? Hindi lang siya yung may problema talaga rito. Marami po, no, na talagang struggle sa panahon ngayon. Dahil mga pare, talagang naghihigpit si Canada ngayon. So yan, tayo nga mga par, no? Affected din naman tayo. Hindi rin tayo na-extend, kaya naka-tourist visa nga tayo ngayon. Yun yung kailangan nating kailangan nating labanan, no? Dahil sa mga ganitong pagkakataon talaga, kailangan mong maging matibay mga par, no? Kailangan mo mag-focus sa goal, no? And nabibilib nga ako doon kay Parnardino mga par, dahil siya hindi lang sa kanya, no, pati doon sa misis niya, sa pamilya nila, dahil ang plano talaga nila ng maganda, nalatag nila ng maganda, no? Hindi lang siya, pati yung misis niya, no? And yun nga, bago sila pumunta rito,
Talagang alam na nila kung anong pathway, no? At pagdating nila rito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ano nila. Research, no, ng kung anong mga pathway. Yan, sabi nga niya doon, may consultant din sila, no? So, napaka-importante rin talaga. Dahil ano mga pare, sa tingin ko hindi mo kayang i-search na lahat ng ano, lalo na ngayon, no? Lahat ng mga pathway. Lalo na ngayon mga par na napakarami ng changes, no? And syempre may trabaho ka rin, no? Lalong-lalo na kung may anak ka rin, no? So busy talaga, so kailangan mo talagang umuhuna, no? At kailangan mong yun nga, mag-consultant ka para sila yung gagawa yung mga ano, yung mga bagay na yan. And talagang ano mga par, kabisado nila yan dahil trabaho nila talaga yan. At din yung mga par, no, na talagang pag pumunta ka rito, kailangan talagang planuhin mo yung pinaka worst na mangyari sa'yo. Siguro kung naka-study visa ka, ano bang mangyayari pagka nakuha mo na yung PGWP mo, ano bang pathway na dapat mong pag-aralan, no? O dapat kung saan ka pwede, yun yung talagang aralin mga par, no? And then syempre yung ano mga par, yung lagi kong sinasabi, yung pera talaga. O pagka naka-study visa ka, importante talaga na may pera ka mga par. Dahil hindi mo alam pagdating mo rito, katulad nito mga par, napabago-bago yung rules. Wala tayong control dyan, no? Dahil syempre si Canada yan, no? At pag nakita nilang talagang hindi na maganda para dito sa bansang to, talagang babaguhin nila yan, no? Sila yung may control sa mga bagay na yan mga par. And tayo nga ay dayo lang naman dito at kailangan nating sumunod mga par, no, sa lahat ng rules na ipapatupad dito sa Canada. And huwag tayong maging pasaway, no? Yun lang naman yun. And ayun, wala ka nang magagawa doon kung may rules na ganyan, tulad ng nangyari sa akin na lang mga par, no? So kailangan ko mag-apply ng tourist para makapag-stay ako at makasama ko si Mrs. saka si Inday. So ayun, and then yun nga, sinabi nga ni Bernardino doon, araling maigi, no? At pagdating dito talaga mga par, kailangan mong anuhin, kailangan mong lumaban, no? Or labanan yung lungkot, yung pagod sa trabaho. Ito talaga ito mga par, dahil na-experience din natin, no? Dito talaga sa Canada, kailangan mo talagang kumayod, no? Kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay rito. Bibihira lang naman po yung yung pagdating dito nakakuha ng magandang trabaho mga par, no? Karamihan, no? Kasama na ako doon. Mahirap na trabaho yung pinagdaanan, no? At syempre hindi ka naman pwedeng mamili, no? Na kung anong trabaho na gusto mo. So, kailangan mo talagang pumasok ng trabaho para hindi ka maubusan ng pera dito mga par, or yung dala mo ay hindi mo magastos, no? Dahil isang buwan mga par na wala kang trabaho rito, malaki talaga ang mawawala sa pera mo rito. Dahil yun, sa upa ng bahay, sa bills mo, phone, no? At syempre yung pang-araw-araw nyo pa. So kailangan mo talaga magtrabaho mga par. And ayun, yun yung napansin ko talaga rito, no? At hindi talaga po pwede rito yung hihintayin mo kung anong gusto mong trabaho. Pwede yan mga par kung talagang marami kang perang dala, no? Kaya lagi kong sinasabi mga par, pera talaga ang pinaka-importante, no? Isa sa pinaka-importante mga par, no, ang pera talaga rito. Dahil kahit kung ano mang mangyari sa'yo, pagka bago-bago man yung rules or ano pang pwedeng mangyari, no, na maapektuhan ka, ay talagang napakalaking yung kung may pera ka mga par. At yun nga, pagka naapektuhan ka talagang naapektuhan ka mga par at kailangan mong umuwi, kailangan mo din ng pera dahil ang pamasahe mga par, hindi basta-basta ang pamasahe pa uwi, no? So talagang hindi basta-basta yung pagpunta dito sa Canada mga par, no? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo mga par, sa akin, no, para sa akin lang, ang Canada po ay napakaganda, no? Para sa akin, sa aking pamilya, no? Lagi ko naman sinasabi ito sa vlog. Kailangan mo lang mga par, kailangan mo lang talagang paghandaan, no? At dapat maging matibay ka sa panahon na may hamon sa iyo yung Canada, no?
Hindi naman talaga ibibigay sa'yo ng napakadali yan. Meron talagang pagdadaanan ka. No? At yung mga ganong bagay mga par, yun yung magpapatibay sa'yo. Yun yung, di ba? Susubok sa inyo, susubukan kayo ng Canada kung hanggang saan kayo. At yun nga, yung iba nating mga kababayan, mas pinili na nilang umuwi muna. At siguro talagang hindi na nila kaya, no? Yun naman ay hindi naman mali yun mga par, no? Talagang desisyon nila yan, desisyon nilang pamilya. So kailangan din natin respetuhin yan mga par. Yun. Yun na. Para sa amin mga par, ang ano nito, no? Dito ay para sa amin mga par, ilalaban talaga namin to, no? Hanggang dulo, no? Hanggang kaya. Kasi yun, lagi kong sinasabi rin, para naman kay Inday to. Hindi naman para to sa amin. Pagdating ng araw, si Inday yung si Inday. Si Inday yung mapagbenepisyo nito mga par, no? Dahil yun nga, di ba? Kung hindi man kami mag-success dito, at least nilaban namin. At least masasabi namin kay Inday na ginawa namin lahat, pero talagang hindi na pwede. Pero yun, sa ngayon mga par, no? Ano pa naman, no? May pag-asa pa naman kahit konti, so lalaban namin. Ayun, maraming salamat mga par, no? And syempre sa idol natin, Partner Dino TV, no? Shout out. And sa aking Pinoy Tambayan, at sa aking City Alliance family, maraming salamat sa inyo. And ngayong Friday nga mga par, may live kami sa Pinoy Tambayan, no? And ayun, mayroon din kaming binubuo na podcast mga par. So inihintay lang namin si Direk David Hunsay TV. Dahil siya yung mga par, no? Siya yung ating pinuno dyan, no? Sila Par Mark, kami naman ni Par Chris ay naghihintay lang, no? Sa nila, sa go signal nila. So yun na mga par, no? Maraming salamat. And nga pala mga par, nanonood ako ng mga camping vlogs, no? Na mga kababayan natin Pilipino rito, lalo na dyan sa BC, no? Maraming nagka-camping, ang gaganda ng nila dyan, no? Yung lugar nila dyan. Marami nang nagba-vlogs din na nagka-camping mga par. So yun yung inaano ko ngayon, pinapanood ko ngayon tuwing gabi mga par, no? Yan ako naaliw dahil nakakuha rin ako ng idea dyan sa mga ganyan. Sa baka soon, pagka na tayo, pwede na tayo mag-camping. Pwede tayo mga ideas mga par, no? Sa mga nakuha natin sa mga kababayan din natin nagka-camping. So yun lang. Oy, shoutout din pala kay Jeper Balmores. Isang kaibigan din natin yan na yun, nagba-vlogs din, no? At nag-share din ng kanyang buhay Canada mga par. So ayun, no? Maraming salamat sa inyo mga par. Dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be the glory, and we'll see you in my next one.